Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook Reel posted by Pilipinas May Balita. Paglilinaw ito ni Congressman Marcoleta tungkol sa salin ni VP Sara na doon pala sa original complaint na isinampa is walang naka-attach na salin. So dito klaro na ang Committee on Justice ang nag-produce sa pamamagitan ng subpoena, nag-submit ang ombudsman fishing expedition yun. Pakinggan natin. Dun sa nakaraang hearing kung saan sinabi ni Congressman Bishop Benny Abante na kailangan sure na sure daw tayo sa lahat ng ating sinasabi. At para sabihin ko, ako po ay sure na sure sa lahat ng sinabi ko nung araw na yun. Nung sinabi ko na hindi naka-attach ang mga actual SAL-ends sa impeachment complaint na inihain sa Committee on Justice. Hindi po sapat na kailangan banggitin lang paulit-ulit ang salitang SAL-ends sa impeachment complaint. Kahit ilang libong beses banggitin yun, pero walang ebidensya, actual SAL-end na kaakibat ng complaint, bali wala pong sustansya ang complaint. Correct. Ang bawat aligasyon po na nakasaad sa isang complaint ay dapat suportado ng mga ebidensya. Kung wala pong kalakip na ebidensya o proof ng mga aligasyon, wala pong sustansya o bigat ang mga aligasyon na yan. Ayun po ang sinasabi ko na ako po ay siguradong sigurado sa aking sinasabi. Si Congressman Abante kaya ay maliwanag ang kanyang pagkakaintindi ng aking sinasabi noong araw na yun. At isa pa po, mahirap po kasi yung complaint na sinabi nila na ito is sufficient in form and substance, pero wala naman palang kalakip na mga ebidensya. Correct. Mahirap yung complaint na ifa-file mo pa lang, complain now, and seek evidence later. Ito po ay nangangulog ng fishing expedition lamang. Correct. Kasi wala pang kaakibat na ebidensya. Nagreklamo ka lang, pero wala ka pang sapat na patotoo doon sa mga aligasyon na ginawa mo. Ang nangyari po kasi, yung complainant, nag-file ng complaint, in-endorse ng House members, pero nakikiusap pa lamang sa committee na ito para magsabina ng mga ahensya para mag-produce ng mga ebidensya, parang baligtad po. Baliktad. Sa tamang proseso po, pag ikaw mag-ahain ng reklamo o ng complaint, dapat doon pa lang, meron na pong naka-attach na mga ebidensya. Nangyayari po, imbis na investigasyon na nangyayari, exploration. Sige, patawag mo lahat yan para meron tayong mahanap na ebidensya na ilalakip natin at patitibayin natin. Ngayon pa lang, ang mga complaints na ito ay maling-mali po ang ganung proseso o procedure. At sa isang banda pa po, yung isang manifestasyon ko na sinabi ko kay Chairperson Luistro na kailangan meron pong ma-secure na court order ang AMLC at ang Committee on Justice para po makapag-release ng mga bank transactions o ng mga bank records. Malino ko pong sinabi yun. Ngunit ang sinabi niya, that is a manifestation that does not require an answer. Pero kung sana inintindi niya, na importante po talaga na makapag-secure ng court order bago nila buksan o ukil-kilin ang mga bank transactions na ito. Sabi nga nila, bank transactions lang naman ang aming tinitignan Hindi naman actual bank accounts. Tama bang argumento yun? Ang mga bank transactions, ang kahulugan ng bank transaction, ito yung pagpasok at paglabas ng mga kapirahan patungkol sa isang bank account. Kaya ang bank transaction at ang bank records o bank account ay iisa lang. Correct. Hindi pwedeng paghiwalayin yun. They are essentially intertwined. Kaya hindi ko alam kung anong klaseng palusot po yun. Ang mga transaksyon ay hango sa bank accounts. Hindi po ba? Kaya kung sana'y tinimbang at sinuri ni Chairperson Luistro ang aking manifestasyon, di sana hindi sila naharap sa mahirap na kalagayan ngayon. Tulad ngayon na sinampan sila ng demanda ni Attorney Manscarpio. Kaya ako nga nagbigay ng babala nun. Dahil nakikita ko na may maaaring paglapag sa batas kung kanilang ipinagpatuloy ang gawain niyo. At bilang panghuli, sa mga sumusubaybay po ng impeachment hearings, kayo po yung aking hinihikayat na maging mapanuri. At huwag kayong kukuha ng impormasyon. Yan. So, salamat sa paglilinaw na ito ni Congressman Marcoleta. Wala talagang naka-attach na salin.
Nung in-interview ni Mr. Ted Filon si Loistro, tinanong na yan, yung unexplained wealth na ground for impeachment. Ano ang basihan? Ang sagot ni Congressman Loistro is, yun lang, manifestation lang ni Ridon, yun lang theory ni Ridon na lumobo ang yaman ng mag-asawang Duterte from, ilan ba yun, 18 million to 88 million. Manifestation lang. Wala silang hawak na ITR, wala silang hawak na SALN, kaya yon subpoy na sila sa BIR. Dalhin ang mga income tax record. Nag-comply naman ng BIR, kailang may warning. Nilagay sa sealed box. Huwag nyo pong i-open yan dahil bawal sa batas. Bahala kayo. Yun, yun namang, ano ito? SALN. Nandun si Buying Rimulya. Wow, pasabog. SALN. Sinabmit. Ngayon pa sila nagkaroon ng SALN na ia-attach na sa complaint. Kailang, pagdating na yan sa trial, dyan na sila mabubuking. Mapapahiya sila dyan dahil i-cross-examine na ng mga lawyers yung complainant. Haharap yan eh. Kasi yung complainant, isang ano na yan, nakapanood ako ng trial ng kaibigan ko eh. Umupo sa witness stand ang complainant. Nung krinos-examine ng abogado ng aking kaibigan, nagka-dipo-dipo, wala na, nawala sa passing. Kaya yung kaso na isinampas sa kaibigan ko, binasura kaagad ng korte kasi ang complainant hindi niya masagot ng maigi yung mga tanong ng abogado. Kaya nakikita ko ganyan din ang mangyayari sa impeachment trial ni BP Sara. Kaya na-excite akong manood sa trial sa Senado. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mao niyang matagaan si Kuya og yero. So mao ni ang ilang balayan, ilan ang gibungkag tungod sa ka-excited nila. So gibungkag na gid nila kay ilang pulihan. So mao ni. So diretso na lang sila mag-atop. So mao ni lang kahimtang. So silupin lang ang gibang kanan ni sa na lang og silupin diri sa gawas. So atong sudlor aron atong makita gid kung ano ang kahimtang gisulod. So diri sa sulod pagsapahan na lang gid og silupin. Balay. Ibang sapahan og habol. So mo nga ilang gibungkag na sa ilan ang pulihan ang ilang abuhan ang ilang balay. So manaman nila bungkag kaya nakalaan naman sila, so mag-atop na lang sila. So, nauman na gid og atop, so nindot na kayo. So, kita na nimo nga nahuman og atop na gid. Salamat sa Ginoo nga nakaatop ra gid mi. Wala gid na dugay nga naipanalangin nga niabot. Oo, so atol pa gid sa Pasko, Merry Christmas, Naatol pa gid sa kinaskuhan. Pasko, Merry Christmas. Salamat kaayo kay nakaatop ra gid mi bago. So, pila na imong edad? 20 years old. Imong anak, na kay anak? Na isa. So, na siya anak, isa, so 24. So, salamat kaayo. Dagan salamat. Sige, God bless.